Isipin mo na sinipa ka na lang sa party ng iyong mga kagrupo, ngunit walang nakakaalam na ikaw ang magiging pinakamahusay na crafter at blacksmith sa mundo. Si Kurt ay miyembro ng isa sa pinakamalakas na party, ngunit sinipa siya ng mga kagrupo dahil wala siyang kwenta at pabigat lang daw sa kanila. Dahil walang mapuntahan ay nagpalaboy-laboy siya. Ngunit dumating ang punto na naubos na ang kanyang pera kaya pumunta siya sa guild upang maghanap ng trabaho. Dito niya nakilala si Yulisha, isang misteryosong babae na nakakita sa kanyang abilidad at tunay na kakayahan. Nagsimula ang kwento sa isang gabi na nababalot ng kadiliman, kung saan makikita ang mga taong bayan na natatakot dahil palagi na lang silang inaatake ng mga monster. Hindi lang ito basta monster kung hindi isang Fenrir. Isa itong S-rank monster na may kakayahang sirain ng mag-isa ang isang syudad. Dahil dito inubos nila ang kanilang pera upang bayaran ang grupo ng Flaming Dragon upang lutasin ang kanilang problema. Dito unang makikita ang bida na si Kurt. Bigla siyang tumalbog dahil sinugod siya ng Fenrir. Naalarma ang kanyang grupo kaya tinawag ng kanilang leader si Bandana upang pigilan ang monster. Ngunit sobrang lakas nito kaya tumilapon siya at nasaktan. Agad naman siyang nihil ng kanilang pari na si Marlephis. Nakabawi si Bandana at sinigurado na niyang hindi makakatakas ang Fenrir. Sumugod na si Golnova, ang leader ng kanilang grupo gamit ang nag-aapoy niyang espada. Tinira nito ang Fenrir at sinimulan na nila ang pakikipaglaban. Kalaunan ay nagtagumpay ang grupo kaya tuwang-tuwa ang taong bayan dahil nasolusyonan na ang matagal nilang problema. Makikita naman si Kurt na nagkaroon na ng malay. Nagpasalamat sila kay Marlephis, Bandana at sa leader nilang si Golnova. Dahil sa pangyayaring ito ay tinawag na ang kanilang grupo na party ng mga hero. Dito na rin ipinakilala si Kurt, siya ang alalay, utusan at katulong sa party ng mga hero. Lumipat ang eksena kung saan kumakain ang grupo. Sinabi ni Golnova na walang lasa ang pagkain sa bayang ito kaya inutusan niya si Kurt na ipagluto na lang sila ng makakain. Sinabi ni Bandana na mamimiss niya ang luto ni Kurt. Nagtaka naman si Kurt at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Bandana. Sinabi ni Golnova na hindi na siya kailangan ng grupo at sinipa na siya sa kanilang party. Tinanong ni Kurt kung ano ang kanyang nagawa. Ngunit sinabi ni Golnova na ito na nga ang problema sa kanya dahil wala siyang nagagawa. Dahil kahit ang pinakamahinang monster na slime ay hindi niya magawang matalo. Sinabi ni Marlephis na 4 lang ang slot sa isang party at ito ang batas sa mundong ito. Ibig sabihin nito ay kung gusto nilang maging mas malakas na party, ay kailangan na siyang tanggalin. Ito ay upang makakuha pa sila ng high-ranking mage kapalit ng kanyang pwesto. Sinabi ni Bandana na maaaring binubuhat ni Kurt ang kanilang mga gamit, ngunit pabigat pa rin siya sa grupo. Humingi siya ng pagkakataon kay Golnova na manatili sa grupo, ngunit sinipa lang siya nito at pinagtawanan pa ng mga kasama. Nakatulog si Kurt sa sipa ni Golnova at paggising niya ay wala na sila. Hindi na niya alam ngayon kung saan pupunta. Nagpalaboy-laboy si Kurt at kalaunan ay naubos ang kanyang pera. Kaya naisipan niya na pumunta sa guild upang tumanggap ng quest at kumita. Tinanong agad ng receptionist kung naghahanap ba siya ng trabaho. Kinumpirma naman ito ni Kurt. Sinabi ni Kershel na kailangan niya munang ma-interview at masukat ang abilidad upang mabigyan ng angkop na trabaho. Tinanong nito ang kanyang pangalan at sinabi naman ito ni Kurt. Tinanong din niya kung ano ang alam niyang trabaho. Sinabi ni Kurt na siya ang dating nag-aasikaso sa mga pang-araw-araw na gawain sa loob ng Flaming Dragon Fang Party. Nagulat si Kershel dahil noong nakaraang araw lang, ang grupong ito ay nabigyan ng promotion at isa ng SS rank party. Sinabi ni Kurt na ito rin ang araw na tinanggal nila siya sa grupo. Naawa naman sa kanya ang receptionist at sinabing tingnan na nila ang kanyang stats at baka may makita pa silang natatagong abilidad sa kanya. Natuwa si Kurt at sinabi na ang bawat abilidad ay may ranking mula sa J rank hanggang sa SSS rank. Ipinaliwanag rin niya ang pagkakaiba ng high rank at low rank. Halimbawa na lang sa paggamit ng espada, ang isang low rank ay hindi magagawang makahati ng bakal, samantalang sa high rank ay sobrang dali lang nito. Ngunit nang lumabas ang resulta ng kanyang mga exams ay lahat ng mga ito ay nasa lowest rank. Ibig sabihin nito ay wala siyang kahit anong talento, lalo na pagdating sa combat skills. Kaya nalungkot siya dahil magiging limitado lang ang makukuha niyang trabaho. Sinabi ni Kershel na huwag siyang malungkot dahil maiba pa namang trabaho na hindi nangangailangan ng combat skills. Ngunit nasa bakasyon pa ang kanilang blacksmith at alchemist, kaya hindi pa masusukat ang kakayahan niya rito sa ngayon at kailangan pa niyang maghintay ng 1 linggo. Sinabi ni Kurt na sa totoo lang ay wala na siyang pera, kaya nagbakasakali siya rito. May naalala ang receptionist at sinabi nito kay Kurt na subukan niyang buhatin ang sako sa gilid. Agad naman itong ginawa ni Kurt.
Ngunit nang binuhat niya ito ay naramdaman niya na parang hinihigop ng sandbag ang kanyang mana at makikitang nahihirapan siyang buhatin ito. Sinabi ni Kershel na sapat na ang kanyang nakita at irerekomenda na niya ito sa construction sa kalapit na bayan. Nangangailangan kasi sila ng mag-aayos ng kanilang wall. Masayang tinanggap ito ni Kurt at sa wakas ay may pagkakakitaan na siya. Binasa ng Visconte ang dala niyang recommendation letter. Tiningnan niya si Kurt at hindi ito na-impress. Sinabi niya na dahil kulang sila sa tauhan ngayon ay hindi na siya mamimili. Sinabi niya na ang kanyang trabaho ay palitadahan ang wall na ito gamit ang mga simento. Gusto sanang itanong ni Kurt kung kailangan niyang lagyan ng mana ang simento kagaya kanina. Ngunit sinabi ng Visconte na aalis na siya at babalik na lang makalipas ang 3 oras upang tingnan ang kanyang progress dahil ang kanyang sweldo ay magbabase sa kung ano ang kanyang magagawa. Sinabi ni Kurt na siguro ang paglalagay ng mana sa simento ay pangkaraniwang ginagawa sa lugar na ito kaya hindi na ito ipinaliwanag sa kanya ni Viscount Balzard. Nagulat si Viscount Balzard nang makita ang ginawa ni Kurt. Napakaganda nito at halos matapos na niya ang isang buong bahagi sa loob lang ng 3 oras. Ngunit sa pag-akala ni Kurt ay nagkamali siya dahil hindi makapagsalita ang Visconti. Tinanong nito kung paano niya napalitadahan ang itaas na bahagi kung wala siyang scaffolding. Sinabi ni Kurt na itinapon niya ang simento sa itaas at ginamitan na lang ng stick upang pantayin. Tinanong ni Balzard kung hanggang kailan siya pwedeng magtrabaho dito. Sinabi ni Kurt na gusto sana niyang makapagtrabaho kahit 1 linggo. Ibinigay na sa kanya ni Viscount Balzard ang kanyang sweldo at sinabi na ito lang ang hawak niyang pera sa ngayon at ipapadala na lang ang kabuang bayad sa guild house. Tinanong ni Kurt kung bakit malaki ang nakuha niyang bayad. Sinabi ni Balzard na kunin na lang niya ito. Naalala ni Kurt na sinabi nga pala ng Viscount na nakadepende sa kanyang performance ang kabayaran sa kanyang trabaho. Kaya sinabi niya na mas paghuhusayan pa niya ito bukas. Kinabukasan ay makikitang nagkakagulo ang mga tao nang makita ang napakagandang reinforcement na nagawa. Sinabi nila na napakabilis naman ng gumawa nito at napakapulido. Sinabi ni Viscount Balzard na huwag na siyang bumalik bukas. Tinanong ni Kurt kung bakit dahil 3 araw pa lang siyang nagtatrabaho. Sinabi ng Viscount na nagpaayos siya ng wall upang mabigyan ng trabaho ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ngunit kung magpapatuloy siya sa pagtatrabaho ay wala nang matitira sa mga gusto niyang bigyan ng pagkakakitaan. Nagulat si Kurt dahil hindi niya ito maintindihan. Ibinigay na ni Viscount Balzard ang kanyang sweldo. Inakala naman ni Kurt na mabait lang ang Visconti at nahihiya lang tanggalin siya sa trabaho, kaya sinabi na lang nito na mahusay ang kanyang ginawa. Kaya malungkot siyang bumalik sa guild. Sinabi ni Kershel na ilang araw pa bago dumating ang magpapa-exam sa kanya. Narinig nila ang isang receptionist na may kausap. Sinabi nito na walang tatanggap sa trabaho na kanyang binibigay. Sinabi ng babae na hindi nila ito malalaman kung hindi man lang niya susubukan. Sinabi ni Kershel na pupuntahan muna niya ang kanyang kasamahan. Tinanong ni Kershel kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Sinabi ng receptionist na naghahanap ang babae ng mauupahang minero, ngunit ang kabayaran ay nakabase lang sa kung ano ang kanilang makukuha. Sinabi ni Rosita na maari naman humanap muna ang babae ng investor sa pagmimina. Ngunit sinabi ng babae na wala na siyang panahon dahil kung hindi siya makakabayad ngayong linggo ay kukunin na ang kanilang property sa bundok. Sinabi ni Kurt na gusto niyang tanggapin ang trabaho dahil dati siyang tumutulong sa minahan sa kanilang bayan at ito ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao sa kanila. Tinanong ni Kershel kung sigurado ba si Kurt dahil walang kasiguraduhan kung may kikitain ba sila sa pagmimina. Sinabi ng babae na ang gusto niyang arkilahin ay isang maaasahan na dwarf na sanay na sa pagmimina. Sinabi ni Kershel na wala naman problema, kailangan lang niyang magbayad ng 10 pirasong pilak para sa job order request. Ngunit mukhang walang pera ang babae kaya napilitan na siyang tanggapin si Kurt. Sinabi nito na Yulicia ang kanyang pangalan at sumunod sa kanya si Kurt kung gusto nito ng trabaho. Nagpasalamat si Kurt sa 2 receptionist. Sinabi ni Kershel na masyadong mabait si Kurt at napakagwapo pa nito. Ginising siya ng receptionist at ibinigay ang karagdagang bayad kay Kurt sa construction. Nagulat ito nang makita na binayaran si Kurt ng 200 ginto ng discount kaya nagtaka siya bigla at napaatras. Tinanong ni Kershel kung bakit hindi pa inaalis ang sandbag dito. Sinabi ng isang receptionist na hindi ito sandbag dahil isa itong device na sumusukat ng mana. Kung mas maraming mana sa katawan ay mas mabigat ito. Hindi ito umiepekto sa normal na tao kaya mabubuhat natin ito ng madali lang, ngunit hindi ito basta-bastang mabubuhat ng taong may mana. Nagulat si Kershel dahil nakita niyang nabuhat ito ni Kurt kahit na nahihirapan. Lumipat ang eksena kung saan naglalakad na sa bundok si Kurt at Yulicia. Kalaunan ay nakarating na sila sa campsite.
Tinanong ni Kurt kung bakit isa lang ang tent. Sinabi ni Yulicia na malaki naman ito at kasya na silang dalawa. Nagulat si Kurt nang marinig na matutulog silang dalawa sa loob ng isang tent. Tinanong ni Yulicia kung humihilik ba siya at malikot matulog. Sinabi ni Kurt na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Paano siya makakatulog kung may katabing magandang babae? Sinabi ni Yulicia na hindi naman siya maganda at biglang namula. Sinabi ni Kurt na totoo ang kanyang sinasabi dahil nakapaglakbay na siya sa buong mundo, kaya masasabi niyang maganda talaga siya. Sinabi ni Yulicia na 10 years old pa lang siya ay adventurer na ito. Kaya malabo siyang maging maganda dahil kahit kailan ay hindi naman siya nagayos. Binigyan niya si Kurt ng pagkain. Natuwa naman si Kurt at tinanong kung luto ba ito ni Yulicia. Sinabi niya na hindi ito masasabi na kanyang luto dahil pinakuluan lang naman niya ito kanina. Makikita kay Kurt na sobrang saya nito. Dahil napakatagal ng panahon na may nagluto para sa kanya. Sinabi niya na kahit ang dati niyang mga kaparty ay hindi siya sinasamahan sa pagkain. Kaya nagpapasalamat siya ngayon kay Yulicia. Makaraan ng ilang oras ay pumasok na silang dalawa sa tent. Hindi naman makatulog si Kurt kaya tiningnan niya si Yulicia kung hindi rin ba ito makatulog. Ngunit nagulat siya nang makita na halos wala na itong suot. Sinabi ni Kurt na masyadong mapagtiwala si Yulicia, lalo na at isa pa siyang lalaki kaya lumabas siya sa tent. Gising pala si Yulicia at sinusubukan lang siya nito dahil isang linggo rin silang magiging magkatrabaho kaya gusto niyang malaman ang kanyang pagkatao. Natuwa si Yulicia dahil nalaman niyang mabuting tao si Kurt. Isa pa ay nakyukyutan rin siya sa kanya. Kinaumagahan ay nakita niya na sa labas na natulog si Kurt. Nagulat siya nang makita na maayos na ang nasira niyang damit. Nagising na si Kurt at tinanong ni Yulicia kung siya ba ang umayos nito. Kinumpirma ito ni Kurt at nagulat si Yulicia. Nagpasalamat siya kay Kurt at sinabi na kailangan na nilang magtrabaho. Kailangan kasi nila na kumita ng 10 pirasong ginto sa loob ng linggong ito. Tinanong ni Kurt kung saan sila magsisimulang magmina. Sinabi ni Yulicia na maghukay na lang siya kahit saan sa paligid. Ngunit sinabi ni Kurt na hindi sila makakakita ng ore kung maghuhukay lang sila sa kung saan-saan. Sinabi ni Kurt na pag-aaralan muna niya ang paligid upang makahanap ng pagmiminahan. Kalaunan ay nakakita si Kurt ng ore. Hinati niya ito at nagulat si Yulicia dahil may gemstone ito sa loob. Sinabi ni Kurt na isa itong kristal at ang ganito kalaki ay nagkakahalaga ng 3 pirasong ginto. Nagulat na naman si Yulicia dahil sa unang araw pa lang ay kinita na nila ang 1/3 ng kanilang kwota. Kalaunan ay nakakuha pa si Kurt ng mga kristal mula sa mga bato na kanyang namina sa paligid. Tinanong ni Yulicia kung magkano ang halaga ng mga ito. Sinabi ni Kurt na masyadong maliliit ang mga ito kaya siguradong babaratin sila kaya kailangan muna niya itong iproseso. Sinabi ni Yulicia na nasa 10 craftsmen lang sa buong kaharian ang may kakayahan na iproseso ang mga crystals upang maging magic crystals. Ngunit saglit lang itong nagawa ni Kurt kaya nagulat na naman siya. Sinabi niya na sa kanyang pagkakaalam ay aabutin ng 1 oras bago maproseso ang isang maliit na kristal. Sinabi ni Kurt na nakakagulat ang kakayahan ng mga craftsmen sa kahariang ito. Dahil nagagawa nilang pahabain ang proseso sa paggawa ng magic crystal ng 1 oras. Wala siyang kaalam-alam na mas magaling siya dahil saglit lang niya itong nagagawa. Sinabi ni Yulicia na ibebenta niya muna ang mga namina at naprosesong magic crystals ni Kurt. Sinabi niya na babalik agad siya bukas ng umaga. Sinabi ni Kurt na mag-ingat siya at siya na muna ang bahala dito sa kanilang campsite. Sinabi ng isang kawal na kung magbebenta si Yulicia ng magic crystals, ay kailangan niya ng mga dokumento mula sa pinanggalingan nitong bayan. Sinabi ni Yulicia na gawa lang ang mga ito dito sa kanilang kaharian. Tinanong ng kawal kung sino ang alchemist na gumawa nito, ngunit hindi ito masabi ni Yulicia. Kaya ipinakita na lang niya sa kawal ang kanyang insignia. Nagulat ito at agad na humingi ng paumanhin. Dahil isa pala siyang adventurer sa ilalim ng royal family. Tinanong ni Yulicia kung maaari ba niyang magamit ang kanilang teleportation stone. Hindi sinabi kung saan siya pumunta, ngunit mukhang kakilala niya ang may-ari ng tindahan. Sinabi niya kay Beldora na may ibinibenta siyang magic crystal. Kinilatis ito ni Beldora at biglang nagulat. Sinabi ni Yulicia na dahil saglit lang itong ginawa ni Kurt, ay baka nagkakahalaga lang ito ng 10 pirasong silver. Bumalik na si Beldora at sinabi na bibilhin niya ito ng 10 pirasong ginto. Nagulat si Yulicia at tinanong kung bakit. Sinabi ni Beldora na naglalaman ito ng 10 beses na dami ng mana. Kung titingnan ay mukha lang itong ordinaryo dahil hindi ito umiilaw. Ngunit kung sino man ang gumawa nito ay napakahusay. Dahil nilagyan niya ng treatment ang kristal upang walang mag-leak out na mana. Sinabi ni Yulicia na mayroon pa siyang 49 na ganito.
Nagulat siya nang binili ito lahat ni Beldora. 原価500枚。 Sinabi ni Beldora na may dalawa siyang kondisyon. Ang una ay dapat sa kanya lang niya ito ibebenta dahil kailangan ito ng kanilang kaharian. Ang pangalawa ay sabihin niya kung sino ang gumawa nito. Sinabi ni Ulysses na hindi niya ito masasabi. Tinanong ni Beldora kung bakit, dahil ang ganito kahusay na crafter ay dapat nagtatrabaho sa kanilang kaharian. Sinabi ni Ulysses na hindi niya ito masasabi sa ngayon hanggat walang permiso mula sa crafter. Sinabi ni Beldora na isa itong utos at in-invoke ang otoridad na ibinigay sa kanya ng Royal Court kaya kailangan niya itong sagutin. Sinabi ni Ulysses na hindi na siya nagtatrabaho sa ilalim ng Royal Family kaya hindi na niya obligasyon ang sundin ang kanyang utos. Wala nang nagawa si Beldora kaya sinabi na lang niya na bilang kanyang kaibigan ay sana ay gawin niya ang lahat upang hindi mapunta ang crafter sa ibang kaharian. Bilang sinseridad ay bibigyan niya ang crafter ng posisyon na maging direktor ng Royal Magic Technology Research Lab at gagawin din na baron o duke, depende sa desisyon ng ating kamahalan. Lumabas na siya sa tindahan. Hindi makapaniwala si Ulysses na binayaran siya ng 500 pirasong ginto at gusto pang gawin direktor at duke si Court. Pumunta muna siya sa guild house upang kausapin si Kershel. Ngunit nagkasabay sila ng sinabi na may gusto silang itanong tungkol kay Court. Tinanong ni Ulysses kung sino si Court. Sinabi ni Kershel na hindi niya ito masasabi dahil sa kanilang guild confidentiality. Ngunit ipinakita ni Ulysses ang kanyang insignia. Nalaman ni Ulysses na mula si Court sa party ng mga rank S adventurer na Flaming Dragon Fang, ngunit ang lahat ng kanyang abilidad sa pakikipaglaban ay nasa pinakamababang rank. Sinabi ni Kershel na kamakailan ay tinanggal siya sa kanyang trabaho sa pag-aayos ng pader ng kastilyo, ngunit ang kanyang sweldo ay 200 pirasong ginto. Sinabi niya na dahil ito sa natapos niyang ayusin ang northern at western walls ng mag-isa lang kaya nagulat na naman si Ulysses. Nagpasalamat siya kay Kershel at sinabing ilagay niya ito sa account ni Court. Tinanong ni Kershel kung ano ito. Nagulat siya nang malaman na ito ay 499 na ginto. Sinabi ni Ulysses na bilang adventurer sa ilalim ng Royal Family, ay pinagbabawalan niya si Kershel na ibigay ang impormasyon ni Court sa kahit kanino man. Nangako naman si Kershel kaya bumalik na si Ulysses sa bundok. Ngunit nagulat siya nang makita na isang bahay na ang tent nila kagabi. Sinabi ni Court na ginawa niya ito habang wala siya. Ngunit sinabi ni Ulysses na isang gabi pa lang siyang nawawala. Nagtaka naman si Court dahil wala namang espesyal dito, dahil ganito daw talaga kabilis gumawa ng bahay sa kanilang bayan. Kaya napaisip si Ulysses kung normal ba talaga ito. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.